Well, nabasa na natin ang ating passage, ating pag-aaralan sa umagang ito sa 1 Peter. Balikan natin uli yung dalawang talata na kung saan ang maging focus ng ating pag-aaral sa kanyang salita. Buksan natin ang ating mga Biblia sa unang sulat ni Pedro, pangalawang kapitulo, at basahin natin ang mga talatang 11 at 12. 1 Peter chapter 2, verse 11 and 12. Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung salita sila laban sa inyo na parang kayo'y mga gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Kaninang umaga, pinag-aralan natin ang sinabi ni Pedro, mga tagubilin niya, direksyon niya sa mga Kristiyano, na kanyang sinusulatan, gaya ng sinabi doon sa chapter 1, kinalat sila sa buong Asia, sila'y inuusig, sila'y naghihirap, may mga sari-saring pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, pero sila'y nagpapatuloy sa buhay Kristiyano. Paano? Anong dapat gawin? Well, sinabi niya sa kanila dito na dapat nilang ilayo ang kanilang sarili sa mga masamang pita ng laman, mga ugali na nakikita sa paligid ng mundo, at dapat na maging marangal. Dapat magningning ang kanilang patotoo sa mga taong tumitingin sa kanila sa ikaluluwalhati ng pangalan ng kanilang tagapagligtas na naghugas sa kanilang dumi ng kanilang kasalanan at binigyan sila ng bagong buhay kay Kristo. Dapat makita ito ng mga tao sa paligid. So, yun ang dalawang direksyon ng tagubilin sa kanila. Ilayo niyo ang inyong sarili sa mga masamang pita ng laman at gawin ninyong marangal ang inyong ugali sa harapan ng mundo. Ngayon, tatalakay natin sa mga ibang sinabi ni Pedro dito, ang mga motibo na makakatulong sa atin upang tuparin natin ang kanyang sinabi. Marami siyang ibinigay kung tutusin na mga motibo. At pag-aaralan natin ang apat dito, binanggit ko kaninang isa, so mabilis lang yan. Ano ba yung apat na motibo na ibinigay ni Pedro? Unang-una, dahil kayo minamahal ng Diyos. Nabanggit ko kanina. Pangalawa, dahil itong mundo, hindi ito yung tahanan ninyo. Hindi kayo taga rito. Kumbaga, kayo taga ibang bansa. Mga estranghero dito sa mundo. Kaya wag niyong gayahin ang ugali ng mga tao rito. Hindi kayo taga rito. Pangatlo, ang mga pita ng laman na yan, na sinabi ko wag niyong gawin, sila mga kalaban ninyo. Isipin niyo, gera ito. Sila'y lumalaban, mga kaaway nyo hanggang kamatayan. Huwag kayong makipagkaibigan sa mga yon. Pangapat, binabantayan kayo ng mundo. Tinitingnan kayo ng mundo. Anong nakikita nila sa buhay ng bawat isa? Apat na motibo yan para tulungan tayo sa pakikibaka sa tukso at sa paggawa ng tama sa paningin ng mundo at higit sa lahat, paningin ng ating Diyos. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon para sana gamitin ito ng Diyos. Why am I preaching this? Para sana magningning ang patotoo ng bawat isang miyembro ng CRBC dito sa paligid, dito sa Cubao, kung saan kayo nakatira, saan kayo kumikilos, na makita ito ng mundo at sila'y maakit, madala tungo kay Jesus. Tayo po'y manalangin. O aming dakilang Diyos, maganda ang inyong layunin kung bakit nyo sinulat ito sa kamay ni Pedro, pero galing sa inyong manana espiritu mga salitang binasa namin.
Ito'y tagubilin ninyo. Ito'y direction ninyo sa amin. Sa aming buhay, araw-araw. Na labanan dapat ang mga masamang pita ng aming laman. At magningning ang aming patotoo sa paningin ng mundo. Isang nandito ngayong umaga, hindi namin kaya sa aming sarili. Pero kaya ng inyong Espiritu. Kayo'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan ang tema ng konferensya na gaganapin dito. Pero ngayon, nakita din namin, kayo ang aming hari ng mga hari. At ang mahirap sa amin, hindi imposible sa inyo. Walang imposible sa inyo. Kumilos kayo sa aming kalagitnaan. Hubugin niyo kami sa wangis ni Jesus. At sana makita ito ng mga tao sa paligid upang sila'y madala tungo sa kaligtasan kay Hesus Kristo lamang. At sa kanyang pangalan kami nananalangin. Amen. Well, babanggitin ko lamang yung unang motibo na binabanggit ni Pedro. Sa simula pa lamang dito sa talatang 11, sinabi niya, mga minamahal. Binanggit ko ito kanina kung nandito kayo sa oras ng adult Bible class, Sunday school. Tawag ni Pedro sa kanila, bagamat marang hindi siya dumating sa kanilang lugar, marang hindi niya kilalang lahat ng mga sinusulatan niya, sinasabi niya, mga Kristiyanong nakakalat sa buong Asia, paano niya sila kilala? Paano niya sinasabi, mga minamahal? Kasi sila'y minamahal ng Diyos. Isipin natin, ang pag-ibig ay isang motibo na malakas. Alam nyo, nung bata pa ako, siyempre, mga bata, maraming tukso. Sari-sari mga tukso sa mga bata. Pero isang bagay na ginamit ng Diyos upang ako'y ipalayo sa iba't ibang mga tukso ng mga kabataan. Alam kong minamahal ako ng aking ina. At kung gawin ko yun, alam kong masasaktan ng aking ina. Lalong-lalo na. May ama tayong nasa langit. Minamahal niya ang kanyang mga anak. Binanggit niya kanina bilang mga anak. Nabasa din natin sa ibang talata, mga ibang kasulatan kanina, bilang mga minamahal na anak. Tayo'y minamahal ng Diyos. Huwag nating gawin ang mga bagay na masakit sa kanyang puso. Huwag nating saktan ang ating Ama na nasa langit. Isang motibo yan. Pero nabanggit ko yan kanina. Ituloy natin ngayon sa pangalawang motibo na binabanggit niya. Sinabi niya sa kanila, verse 11 again, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon. Mga dayuhan. Ibig sabihin ng dayuhan, hindi tayo taga rito. Na hindi ko alam kung naranasan nyo na tumira sa ibang bansa. Nabanggit kanina sa pagpakilala sa akin na ako'y tumira dito ng 34 na taon sa Pilipinas. Alam nyo, bagamat kung marinig ako daw ng iba, hindi nila alam na maputi ako. Ay, marunong ka palang magtagalog kasi taga ibang bansa. Pero kahit sa tagal namin dito, talagang alam pa rin namin, taga ibang bansa kami. Kahit na matagal na. Kasi may mga bagay, minsan ang biro. Tumatawa ang mga tao. Nagkakamot kami. Ba't sila tumatawa dyan? Hindi kami taga rito. Isipin natin, tayong lahat, sinasabi ni Pedro, taga ibang bansa. Sabi ni Pablo, tayo mga mamamayan sa langit. Our citizenship is in heaven. Hindi tayo taga rito. Mga estranghero, yung pangalawang sinabi dito, yung salitang sinabi sa wikang Tagalog sa ating salin, mga pinatapon, ibig sabihin, tinapon kung saan-saan, ewan ko lang kung bakit ganon. Pero estranghero ang ibig sabihin.
Again, hindi tayo taga rito. Hindi ito mga tao natin, yung nasa paligid natin. This is the point. Huwag tayong sumama sa kanila sa mga ginagawa nilang masama. Mga ugali nila, hindi ugali natin. Ang kultura, kumbaga nila, hindi kultura natin. Kasi ang kultura natin, kultura ni Jesus. Sinasabihan tayo ng Panginoon kung paano dapat mamuhay. Hindi ito buhay ng mundo. Mga tao na halimbawa, isipin natin, hindi dapat maglagay ng mga ugat dito sa mundo na taga rito tayo, dito ang ating bansa, dito ang ating kaharian. Hindi ganoon. Sandali lang tayo dito. Mga dumadaan lang tayo rito sa lupa. Paano kaya isang tao magbakasyon sa ibang lugar? Magrenta sila ng Airbnb. Alam nyo, yung mga, ano bang app dito sa Pilipinas? Meron kaming nagamit noon, meron kaming, nung kinasal si na Becky, nag-Airbnb kami sa ibang lugar. Well, so nandun kayo, ng ilang araw. Ano bang gagawin nyo? Anong isipin nyo kung isang tao, gano'n ang ginawa niya, nasa Airbnb siya, magtatanim ng balete o ng puno ng nara. Nara, ilang taon yan bago lumaki. Ang balete, ilang taon yan bago lumaki. Magkakamot kayo. Sabihin, anong ginagawa mo dyan? Hindi ka taga rito. Hindi, bahay nyo yan. It doesn't make sense. Kamangmangan yan. Hindi tayo taga rito. Hindi ito ang ating buhay or bahay, kumbaga, na walang hanggan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad noon sa John chapter 13, nagtitiwala kayo sa Diyos, magtiwala rin kayo sa akin. John chapter 14 pala. Ako'y pupunta, maghahanda ako ng lugar para sa inyo. Sa lugar sa kaharian ng aking Ama, maraming mansion. No? Doon ang aking bahay na walang hanggan. Yun ang aking inaasahan. Hindi yung dito na mansion. Ano kaya? Isa pang larawan. Alam niyo ngayon yung mga tao, sinasabi nila, ako, I identify as kung ano-ano. Ano ba kaya? Kung may isang tao sasabihin niya, I identify as isda. Kung tutusin, isda ako. Tapos, pumunta siya sa dagat, hindi lang lalangoy sa taas, sa ibabaw, di pumunta sa ilalim. Ako'y isda. Sasabihin, loko talaga yan. Sirang ulo. Hindi siya taga roon. Hindi, maaaring mag-diving tayo na scuba. Tingnan natin ang buhay ng mga isda. Hindi tayo taga roon. That's the point of Peter. Hindi tayo taga rito sa mundo. Hindi ito ang ating tahanang walang hanggan. Sinabi ni Juan sa 1 John chapter 2 verse 17, itong mundo nawawala. It's passing away. Pati na rin yung mga pita ng laman, pero yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, siya'y mananatili magpakailanman. Kaya isipin natin, pagdating ng tukso, pagdating ng mga masasamang hangarin, maring sa ating laman galing, hindian natin. Tanggahin natin, sabihin natin, hindi ko gagawin yan. Kasi hindi ako taga rito. Yung ugaling yan, ugali ng mga makamundo. Ako'y taga-ibang bansa. Ako'y pupunta sa langit. Ako'y pupunta sa lugar kasama ng Diyos magpakailanman at siyang liwanag doon. At ako'y maglalakad sa liwanag ng ilaw niya. So that's the first motive. Isipin natin, bakit ko gagayahin yung mga ginagawa ng tao rito sa mundo? Hindi ako taga rito. Bilang stranger, bilang alien, huwag nating gayahin yon. Pangatlo palang motibo na sinasabi niya
Ang mga masamang pita, tingnan natin muli dito sa unang Pedro, umiwas sa mga pagnanasan ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Yung mga masamang pita ng laman, lumalaban, parang gera, lumalaban sa kaluluwa. Now, ang laban ng gera, salamat sa Panginoon, hindi nating naranasan dito, no? Gera. Minsan may bakbakan maring sa Mindanao or sa ibang lugar. Pero kung tutusin, halimbawa, dito sa Maynila, hindi to war zone. Pero nakita ba ninyo ang mga larawan na mga picture ng Maynila noong panahon ng gera? Isipin natin, Maynila, 1945, 80 years ago, wasak. Wasak na wasak. Binombahan. Bakit? Dahil ang mga Hapon ayaw sumuko. Iniwan ni MacArthur, sabi niya, open city, dahil ayaw niyang sirain, ayaw niyang masaktan ng mga mamamayan ng Maynila. Pero ang mga Hapon, laban. Street by street, binomba, wasak na ang Maynila. Look in the pictures of history. Yan ang gera. Yan ang gustong gawin ng kasalanan sa inyo. Wasakin kayo. Sirain kayo. Patayin kayo. Lumalaban sa kaluluwa, hindi lang sa laman. Do not fear those, ika ni Jesus, na pwedeng patayin yung katawan. Katakutan mo yung may kapangyarihan upang patayin ang kaluluwa. Sin wages war against the soul. Lumalaban sa kaluluwa. Isipin mo, paglapit ng tukso sa inyo, kalaban ko ito. Gusto niya akong patayin. Gusto niya akong dalhin sa impyerno. Now, sa tagal ng buhay ko, binanggit ko kanina, pinagpray natin, pinasalamatan natin ang Panginoon sa katapatan ng kanyang lingkod na si Pastor Fidel Domingo. Naging matapat, naglingkod, hindi nahulog sa immoralidad, hindi niya iniwan ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya. Pero sa haba ng buhay ko, I have heard so many stories. Mga pastor, mga iba, sikat. Ibig sabihin, meron silang abilidad, kaya naging sikat. Ginamit ang Panginoon. Pero pagkatapos ng ilang taon, bumigay sa tukso sa babae. Nahulog sa immoralidad, adultery, na pahiya ang kanilang pamilya, ang kanilang pangalan, sira, ang kanilang libro. Meron iba na sumulat ng libro. Ngayon, hindi mabenta yan. In fact, tinatanggal sa mga library yung mga sulat nila. Yan ang gusto ng kasalanan. Yan ang gusto ng tukso. Patayin ka, wasakin ka, sirain ka. Lumalaban sa iyong kaluluwa. Hindi mo kaibigan yan. Lumalapit, sinasabi sa iyo, tikman mo ako, masarap ako, mag-i-enjoy ka rito, magagalak ka sa akin. Alalahanin mo kung saan patungo yan. Mga kapatid, huwag niyong isipin, hindi mangyayari sa akin. Siya na nag-iisip na nakatayo ako, kaya ko ito, siyang nahulog. Kailangan nating lapitan ng Diyos araw-araw. Kailangan nating labanan ito araw-araw ng tulong ng banal na Espiritu. And sinasabi ko to, hindi to conference ng pastor, alam ko yon. Pero church ito. Mga kapatiran, ayokong dumating sa akin ang balita doon sa malayong lugar sa Estados Unidos na isa sa mga kausap ko ngayon ay nahulog sa
kasalanan, tumalikod sa Diyos. Gera ito. Gera. Sinabi ito ni Pedro, itong mga kasalanan, isa lang ang hangarin ng tukso, dalhin ka sa impyerno. Kalaban mo yan. Kung pornography, kalaban mo yan. Gusto niyang patayin ka. Mga salitang masakit. Alam nyo, dahil doon, may mga pamilyang nawatak-watak, nahati. Kayabangan. Ay, delikado yan. Pagmamataas. Ako ang importante, hindi siya. Ako ang magaling. Bakit siya ang binigyan ng oportunidad? Kayabangan, kalaban. Gusto kanyang patayin. Huwag kang bumigay dyan. Labanan mo ito. Ang huling motibo na ibinigay sa atin dito, ang pagbigay ng luwalhati sa Diyos sa harapan ng mundo. Itong sinabi sa talatang 12, sinabi ni Pedro, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Now, itong mga hentil, hindi naman ibig sabihin na hindi Hudyo kasi wala namang taga-Israel dito sa ating harapan. Hindi kung ganon, lahat tayo mga hentil. Pero ibig sabihin hentil, yung mga hindi sumasampalataya kay Jesus, hindi tunay na Hudyo, kaya nang sinabi ni Pablo, mga may pananampalataya, silang mga tunay na Israelita, mga tunay na anak ni Abraham, ang mga may pananampalataya tulad kay Abraham. So, ang sinasabi niyang hentil, yung mga di-Kristiyano. Okay? Yung mga di mananampalataya. Bakit? Kasi, anong ginagawa ng mga nasa labas doon sa atin mga Kristiyano? Anong tingin nila? Well, sinasabi dito sa verse 12, kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan. Gentiles, yung mga tao sa labas, sinisira nila ang ating pangalan. They slander true Christians. Now, they do this in spite of, sa kabila ng nakikita nila. Kasi kung tutusin, kailangan nilang aminin. Look at what he says again. Kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa kabila ng nakikita nila, sa kabila ng ebidensya, nandiyan ang ebidensya. Itong tao binago ng Diyos. Itong tao may bagong buhay. Itong tao hindi tulad noon. Pero kahit na nakikita nila ito, nagsasalita ng masama sa inyo. Naranasan nyo ba ito? Sa mundo? Maaaring sa opisina, maaaring sa trabaho, maaaring sa pamilya. Naligtas ang isang anak. Magalang na anak na siya. Dati, pasuway. Ngayon, magalang. Pero, masamang sinasabi ng kapatid sa kanya, maring masama ang sinasabi ng magulang. Dati, sumasama sa akin sa pagsimba. Ngayon, hindi na. Sa kabila ng nakikitang magandang pagbabago, magandang asal, sinisira nila ang iyong pangalan. Nangyayari yan sa kabila ng nakikita. Hate speech ang nangyayari. Well, mga early Christians, alam nyo ang sinasabi ng mga tao sa paligid ng mga Kristiyano noon? Itong mga cannibal.
kumakain sila ng laman ng tao. Kasi di nila naiintindihan yung sinabi ni Jesus na this is my body which is broken for you. Oy, kinakain nilang tao. Diyan, mga masamang tao. Alam, nung bata pa ako, sinabi ng mami ko yun na dinaanan namin ang isang church sa New Orleans, Louisiana, na yung baptistry dyan, nakaharap sa kalsada, yung bintana, nandyan yung baptistry. Sinabi ng isang kaibigan ng nanay ko, bakit? Di ba, hubad yung mga binabautismuhan? Hubad? Ano bang klaseng grupo? Ang inisip niya, mga Baptist. Sinasabi nilang masama tungkol sa atin. Kahit na mabuti ang patotoo. Pero minsan, dahil mabuti ang gawa, kasi sinabi ni Jesus, ang mga tao ayaw nilang liwanag. Galit sa liwanag. At dahil sa ganoon, sinabi ni Jesus, lahat ng mga gumagawa ng masama, galit sa liwanag, ayaw lumapit sa liwanag, kasi kung lumapit sila sa liwanag, anong mangyayari? Makikita ang kanilang masasamang gawa. So, kumpara sa kanila, nakikita nila, halimbawa sa opisina, masipag ka, gumagawa ng mabuti, wala yung boss, masipag ka pa rin. Anong sinasabi ng mga kasama mo? Dahan-dahan dyan. Kung ganyan ka masipag, kami ay magmumukhang tamad. Magtamad ka na din. Galit sila sa iyo dahil sa mabubuting gawa. Huwag kayong magulat dyan. Gentiles will speak evil of you. But you know, isa pang bagay na dapat banggitin or dapat makita natin, pansinin natin sa sinabi ni Pedro, ang mga gawa ninyo ay nakikita nila. Right? Kung marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa. Now, itong word na makita, hindi yung ordinary word na, oy, nakita ko yan. Kung hindi, parang nagsisiyasat. Parang pinag-aaralan nila, binabantayan nila. It's a different word ng ordinary yung pagtitingin. Kumbaga, itong mga hentil sa paligid natin, binabantayan nila ang ating ginagawa. Tinitingnan nila, pinapanood nila, at hinihintay nilang magkamali tayo. Di ba, natutuwa ang mundo kung magkasala ang isang Kristiyano? Sinasabi nila, ganyan talaga ang mga yan. Pareho lang, walang kaiban. They love to say that. Kaya sinasabi ni Pedro sa atin, mag-ingat kayo. Kasi binabantayan kayo ng mga hentil. Pero anong mangyayari sa huling araw? Tingnan natin ang huling sinabi ni Pedro, John verse 12. He says, makita nilang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Kahit na ngayon, masamang kanilang sinasabi, ngayon, sinisira kanila, sa huling araw, aaminin nila, mali ako, tama siya. Sa huling araw, lalabas ito sa kanilang bibig. Pipilitin silang magsalita ng ganoon. The day of visitation. Ano bang araw ng pagdalaw? Itong language na ginamit ni Pedro galing sa Lumang Tipan, halimbawa lang, may yung araw ng pagdalaw, Genesis 21 verse 1. Pwedeng yung pagdalaw ng Diyos, pagbaba ng Diyos upang dalawin ng mga tao, pwedeng blessing yan. Gusto niyo dalawin kayo ng Diyos? CRBC, gusto niyo dalawin ng Diyos ang conference? O ang pagsamba tuwing linggo? Siyempre. Yan ang araw ng pagdalaw na may dalang pagpapala. Genesis 21 verse 1.
Sorry, wrong chapter. Dinalaw ng Panginoon si Sarah ayon sa sinabi niya at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang pangako. Ano ba yun? Nabuntis siya at nagkaanak. Pagdalaw ng Diyos na may dalang pagpapala. Yan ang isang klaseng pagdalaw ng Diyos. Pero alam niyo, may iba pang klaseng pagdalaw ng Diyos sa mga taong masama. Tingnan natin Isaiah chapter 10 verse 12. Isaiah Kapitulo 10, talatang 12. Kaya't kapag naisagawa ng Panginoon ang lahat niyang gawain sa bundok ng Zion at sa Jerusalem, kanyang parurusahan ang palalong paghahambog ng hari ng Assyria at ang kanyang mga mapagmataas na kapalaluan. Now, saan yung word ng pagdalaw dyan? Iba yung pagsalin sa Tagalog dito, pero kung tutusin, yung word na sinabing parusahan ay dadalawin. Bakit sinalang na paparusahan? Kasi yung pagdalaw na yan ay pagdalaw na may kamay ng parusa at paghukom, paghusga. May mga iba pang talatang ganon. Verse 3, halimbawa, dito sa chapter 10 ng Isaiah. Kung ang inyong gagawin, ano ang inyong gagawin sa araw ng pagpaparusa? Sa bagyo na darating mula sa malayo. Araw ng pagpaparusa ay araw, kung literal na salin sa Tagalog, araw ng pagdadalaw. Ibig sabihin, kung dalawin ng Diyos ang tao, depende kung anong magiging resulta. Kung kanyang mga tao na nagtitiwala sa Kanya, binago ng Kanyang biyaya, dadalawin niya sila, pagpapala yun. Pero mga rebelde, mga nagtataas ng kamay laban sa Diyos, ayaw magpasakop sa Diyos, dalawin niya sila. Pagdadalaw ng parusa yan. Kaya isipin natin, balikan natin ang unang Pedro. Sa araw ng pagdalaw, maring blessing yan. Maski sa mga hentil. Paano yun? Paano maging blessing ang pagdalaw ng Diyos sa kanila? Well, magiging blessing yan kung bilang resulta ng inyong patutuo, makita kayo ng mga kamanggagawa nyo sa pabrika, kaopisina nyo sa trabaho, sa mga kamag-anak ninyo, makita nilang pagbabago, ang magandang asal, ang kaibahan ng pamilya. Dati, mag-asawa nag-aaway, mga anak na pasuway, pero nung naligtas yung mag-asawa, naging matamis na yung kanilang samahan. At ang kaayusan ng kanilang pagpapalaki sa anak, kitang-kita. Ang mga kamag-anak nagsasabi, anong nangyari sa kanila? Bakit sila masaya? Dati, nag-aaway mga yan. At sila'y namamangha. At dahil sa inyong magandang asal, magandang patutuo, sila'y nagtatanong. Anong dahilan? Paano nangyari yan? At dahil sa inyong pagpapakita, pagpapaliwanag sa kanila, sila'y naligtas din. Yan ang pagdalaw ng Diyos na may pagpapala. At sa araw ng pagdalaw, sa araw na sila'y naligtas, sasabihin nila, tama sila, kami ang mali. And that day, aminin nila, luwalhati nilang Diyos. Thank you, Lord, na binago niyo sila at dahil doon, kami din ay naligtas. Magandang pagdalaw yun. Hindi po ba? Pero, alam niyo, sad to say, meron din kabaliktaran. Sa kabilang panig, pagdalaw ng Diyos ng may paghusga. Ibig sabihin, sa huling araw,
Kasi darating din ang araw na yon, dadalawin ng sinabasa natin sa chapter 1, siya ang Diyos na Ama nating, pero siya din ang Diyos na maghusga sa lahat, na may katarungan sa araw na yon. Pipilitin sila ng Diyos. Kailangan aminin. Tama siya. Itong mga kamag-anak ko, itong mga kamanggagawa ko, itong kapitbahay ko, silang tama, akong mali. Aaminin nila, pero it's too late. Huli na. Wala nang pagkakataon na sila'y maligtas. Pipilitin silang aaminin nila yon. Pero too late na. Too late na. Sa araw ng pagdalaw ng Diyos. So mas mabuti kung sa araw na ito ay araw ng pagpapala kaysa araw ng paghusga. Dalawa lang ang posibilidad. Gaya ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians chapter 2. This is para sa mga preacher ng salita ng Diyos. Anyway, nakakatakot yun. Kasi sinabi ni Pablo, chapter 2, verse 15, sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan. At sa iba ay samyong mula sa buhay tungo sa buhay. At sino ang sapat para sa mga bagay na ito? Anong samyo ang naamoy ng inyong kamag-anak, kapitbahay, kamanggagawa? Samyo ni Kristo? Sana nga. Pero maaring samyo tungo sa kamatayan. Walas kamay natin yon, soberanong Diyos. Sana samyo tungo sa buhay. Either way, dalawa lang ang posibilidad. Pero nasa atin ang responsibilidad na maging maganda, mabango tungo sa kapurihan sa Diyos, ang samyo na naaamoy ng mga nakakasaksi sa ating buhay. So, sa conclusion natin ngayong umaga, mga kapatid, maraming motibo tayo para labanan ng tukso at mamuhay na mabuti dito sa mundo. Number 1, tayo ay minamahal ng Diyos. Mahal niya tayo. Gawin natin ang nakakalugod sa ating Ama na nasa langit. Number 2, itong mundo, hindi ito ang ating tahanan. Hindi tayo taga rito. Huwag tayong maglagay ng ugat dito na malalim. Siyempre, kailangan ayusin ang bahay. Hindi naman masama yun, pero alahanin natin. Pansamantala lang ang buhay natin. Hindi ito yung tahanan nating walang hanggan. Maghanda tayo para sa buhay na walang hanggan. Pangatlo, lahanin natin mga pita ng laman, mga kalaban natin. Hindi ito kaibigan ninyo. Labanan natin sila. Huwag makipagkaibigan sa kanila. Lastly, isipin natin ang ating patotoo sa harapan ng mundo. Pinapanood nila tayo, binabantayan nila tayo. Sana ang samyo natin, ang nakikita, naaamoy nila sa atin, ay nakapagbigay ng luwalhati sa Diyos. Sana maging resulta sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, ay sila'y maligtas. Dalawin sila ng Diyos na may awa, habag, at pag-ibig, at kaligtasan. Pero kung hindi, matapat ang Diyos, may katarungan ng Diyos, at wala silang masasabi laban sa Kanya dahil nasaksihan nila sa inyo ang kapangyarihan ng Kanyang biyaya. Sana matamis na amoy, mabango tayo sa harapan ng mundo at sa harapan ng Diyos. Maraming motibo yan. Kaibigan,
dito ngayong umaga, kung wala pa kayo kay Jesus, isipin nyo, dadalawin kayo ng Diyos? Mas mabuting dalawin niya kayo na may habag. Depende, kailangan tumalikod sa kasalanan, soberano ang Diyos. So sabihin nyo, wala sa kamay ko. Kayo lang ang pwedeng tumalikod sa kasalanan at magtiwala kay Jesus. I can't do it for you. Kayo ang may responsibilidad. Tumalikod sa kasalanan. Lumapit kay Jesus. At pangako niya, sino man ang lumapit sa akin, hindi ko tataboy. Tinatanggap ni Jesus. Bukas ang kamay niya. Lahat ng lumalapit sa Kanya, walang mapapahamak na nagtiwala sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat sa ibiyaya, sa Ebanghelyo, sa kabutihan ni Hesus Kristo na nagliligtas ng mga makasalanan na nagtitiwala sa Kanya. Naway gamitin niyo ang inyong salita ngayon para lalong magningning ang patuto ng bautising miyembro ng Cubao Reformed Baptist Church. At sana dagdagan niyo ang kanilang bilang ng mga tunay na nagtiwala kay Jesus at binago ng inyong makapangyarihang biyaya at mamuhay sila ng hanggang kamatayan. May bagong buhay galing kay Hesus Kristo. At sa inyong kaluwalhatian, dinadalangin namin ang lahat ng mga ito sa ngalan ni Jesus. Amen.